Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Kausap ni Jason si Justin sa telepono nang pumasok ang sekretarya niya. Tumayo ito sa harapan niya. Naghihintay na matapos ang telephone conversation. "Excuse me, Justin," sabi niya sa kausap. Tumingin siya ng patanong sa babae. "Sir, you have a visitor." Sagot nito. "Sino raw?" "Raymond Alejandro po, importante raw." Wala siyang maiisip na dahilan sa pagbisita sa kanya ni Raymond. Sa kanyang pagkakaalam ay isa na itong sikat na surgeon. Nakikita pa rin ito at ang kapatid niya, pero mula nang lumipat siya ng bahay ay halos hindi na niya ito nakita. "Send him in," utos niya sa sekretarya. Binalikan niya ang kausap sa telepono. "Bakit hindi mo alam kung nasaan si Ashley? You are supposed to be her liaison guy here." Nakita niya pumasok si Raymond. "Never mind. Just try to find out where she is and report to me as soon as you find anything." Pinaupo niya ang lalaki. "What's up?" tanong niya matapos ang batian. "Ashley was with me," he said simply. Hindi niya alam kung paano magre-react sa impormasyong iyon. "So, is she still professing undying devotion to you?" Hindi maitago ang bitterness sa boses niya nang itinanong iyon. Umiling ito. "Ano sa palagay mo? You sent her running out of her room in nothing but a blanket. Do you think she would come running sa ibang lalaki after that? Do you have such low opinion of her?" "No, I didn't mean that. I am just having a bad day." Hindi pa ako natutulog sa kahahanap sa kanya. "Jason, I need to tell you something. Matagal na ito at akala ko, you and Ashley have moved on with your lives, kaya I could just forget about the whole thing. Being with Ashley last night told me how wrong I was." Naghintay lang si Jason ng sunod na sasabihin nito. "I have nothing to do with why she left. Nung besperas ng kasal niya, narinig niyang kausap mo sa telepono si Janice. Dahil sa narinig niya, she assumed na napipilitan ka lang na pakasalan siya. And you would rather have your former girlfriend. Dahil dito, nagdesisyon siyang bigyan ka ng chance na mag-isip. Mamili. She actually thought na ginawa niya iyon para sa'yo. At kung kilala mo si Ashley, noong mga panahong iyon, maiisip mo na marahil nga'y mahal na mahal ka niya to do something as selfless. Nagpunta siya sa Amerika pero sinulatan ka niya. And you about it. Dahil tumawag siya kay Missy para sabihing ipadala niya ang sulat through a 48-hour courier. Nakakuyom ang kamay niya habang nakikinig sa sinasabi nito. "Wala akong natanggap na sulat. That was because I took the letter." Napaurong si Raymond sa tindi ng galit sa tingin na ibinato rito ng binata nang marinig ang kapirasong impormasyong iyon. "Anong sinabi mo?" "Jason, I was so mad at Ashley kasi inisip ko na inago ka niya sa akin. Alam ko na nasa Palawan ka, so I made sure na nasa bahay niya ako na dumating ang sulat. Kinuha ko yon. Kahit nga ako ay hindi makapaniwala kung gaano ko kadali nagawa iyon. Hindi rin aksidente na nagkita tayo sa Palawan. Sinadya ko yun. I asked your brother kung nasaan ka, and then I went to you para siguraduhin hindi mo nagugustuhin makipag-communicate kay Ashley. While it was true that Ashley was infatuated with me, ikaw ang minahal niya talaga. Matagal siyang hindi nagsalita. He was too angry for words. Kagabi, she mentioned something about a letter pero hindi ko siya naintindihan. How could I?" May kinuha ang kausap sa bag nito at marahang inabot iyon sa kanya. Tinitigan muna niya iyon bago abutin. Isang envelope ng Federal Express na naninilaw na sa kalumaan. With hands shaking slightly, binuksan niya ito. "My dearest Jason, I have been so looking forward to a life with you. These past few months, I have learned to love you more than anyone in this world, including myself. That is why I left. Han, alam ko na what I have done caused you and your family embarrassment, and I'm truly sorry, sorrier than you could ever imagine. You see, I wanted nothing more than to meet you at the altar and see you smile at me in that way that had always made me feel special. Although
You didn't know it then. I would like you to know that I left a gift. I want you to have it. Your freedom to choose. Kung ako ang masusunod, we would be husband and wife, and we will have many children, and live happily ever after. Pero kailangan kong malaman na yun din ang gusto mo. Nandito ako sa Waldorf Astoria, kung saan sana tayo dapat pupunta after the wedding. I will stay here for a week. Kung darating ka, malalaman ko na pinili mo pa rin ang buhay kasama ako. Then I will know for sure that you love me too. Kung hindi ka makakarating, my heart will break and will probably grieve over losing you for the rest of my life. Pero maiintindihan ko, at hindi ako magagalit sa iyo. Please believe that I truly do love you. Nothing you do will ever change that. Love, Ashley. Sumubsob si Jason sa kamay niya matapos basahin ang sulat. Matagal bago ulit siya tumingala. Raw pain was written on his handsome face. Pain and rage. I would kill you, Raymond. Kung maibabalik niyon ang 9 na taon na ninakaw mo sa amin, kung matatanggal niyon lahat ng sakit na naramdaman ni Ashley dahil sa ginawa mo. Raymond was crying. Maiintindihan ko kung hindi mo na ako mapapatawad buong buhay mo dahil sa ginawa ko sa inyo ni Ashley. But I would like to say I am sorry. Sorry? Damn right you are sorry. Mararamdaman ang galit sa bawat salitang binibigkas ng binata. Parang hindi niya nare-realize na lumalakas ang kanyang boses habang nagsasalita. May ideya ka ba kung gaano ko kamahal si Ashley? Lahat ng ginawa ko ng mga nagdaang taon, lahat ng pinagtrabahuhan ko ay para patunayan sa kanya, balang araw na mali siya sa pag-iwan sa akin. At ano talaga na pagtagumpayan kong gawin? All I really managed to do ay saktan siya. Nang matapos siyang magsisigaw, ay muli niyang ibinagsak ang sarili sa swivel chair. Oh God! I had hurt her again as if she had not suffered enough. At ngayon, hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Hindi niya kayang isipin kung paano niya tinrato si Ashley mula pa lamang nang dumating ito. His coldness probably broke her heart. But instead of hating him, she smiled at him and did things para lang mapalapit ulit sa kanya. And then last night happened. Marahil ay iniisip nitong he was rejecting her. No wonder she pled. Bumalik na siya sa Amerika, Jason. She took the first flight back to the US kaninang umaga. Pinilit ni Raymond ang magsalita sa kabila ng bikig sa lalamunan nito. Tumingin siya rito at sinabihan ito na umalis. Nang nag-iisa na siya ay dinampot niya ang connecting line sa sekretarya. Jenny, tumawag ka sa travel agency ko. Sabihin mo, kailangan kong pumunta ng Amerika as soon as possible. Nag-alinlangan ang inutusan. But sir, paano po ang mga nakaschedule niyong meetings? May conference pa po kayo. Cancel all my appointments. I said I want to be on the next available flight to New York. Ngayong maliwanag na kay Jason ang nangyari ng nakaraan, may pag-asa na bang sila'y muling magkabalikan? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!